Anyway, Sir Jigs, oo, gusto kasi naming matanong, ano po ba yung tungkol sa nireklamo nating Citizens Crime Watch laban kay Secretary Vince Dizon Noong tungkol dun 2019. sa Southeast Asian Games? Yung pinal natin is grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Apo. Tapos yung isa, malversation of public funds and property violation of Section 3 RA 3019. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ipakikwento po. Bakit po tayo nag-file ng reklamo laban kay Vince Dizon nung siya ay kabinete pa ni Pangulong Duterte? 2021, pandemic time po. Ang ating pong complaint ay nag-ugat doon sa pinagawa po nilang sports facilities na ginamit po nung ASEAN Games. Kung inyo pong matatanda noon, yung issue na yan, di ba nakaupo po si dating GOCC legal counsel, si Attorney Jurado, Opo. na hindi niya po sinangayunan yung joint venture agreement. Ayun, Ngayon, tama. Sabi ko na dapat sasangayunan po ng legal counsel ng GOCC. But unfortunately, kaya inintriga siya ron ng mga kasamahan niya. Ang ginawa po ng gobyerno natin noon sa ilalim po ng administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, napalitan po siya bilang legal counsel. Opo. At nung palitan po yan, nasangayon na po yung joint venture agreement. Ayun. Sa tingin po natin, tama po yung opinion, yung legal opinion ni Atty. Jurado na i-public bidding. Yan, So, walang public bidding ito? Wala pong public bidding. Ngayon, ang nangyari po, yung joint venture agreement nila, ibinigay po nila doon sa isang Malaysian company. Na yung Malaysian company na yan, ito po ang pinag-usapan po dito ay 8 billion worth of project. Wow, malaki. Ngayon, Billion? Laki. yung Malaysian company, magbababa po ng pondo dito, mag-infuse ng pondo, pero ang nangyari po, nangutang sa DBP at naapruban po ng nasa 9B, mahigit. So doon lang, kumita na sila ng mahigit 1B. Wow. So, parang ginisa tayo sa sarili nating mantika. Opo, ganun po ang nangyari. At ang masakit pa po dito, doon sa joint venture agreement nila, ang gobyerno po natin magbabayad ng almost 2.5 billion a year for 5 years. So kung ito-total mo po yun, naabutin sa 11B yung cost ng project. Oh, laki. Yun, malaki Doon po sa project na yan, ito turn over po ng Malaysian company sa ating gobyerno after 5 years pa. So ibig sabihin, kikitaan pa nila sa loob ng 5 taon. Pambihira. Malaki. Nagkaroon ng pagduda dito sa transaksyon na ito. Kaya nga po, pinail po natin. Ayun. But unfortunately, hindi po natin nakita, hindi natin nalaman agad na ito pala dinismiss na nila noong December 2021 pa. Hindi tayo na-inform. Pwede ba natin pabuksan ulit yan? Opo, pwede po dahil ang resolution po ng Ombudsman is insufficiency of evidence. Siyempre without prejudice. Yes. To filing a case kung may makuha tayong ibang dokumento na magsusustento sa ating complaint. Ayun. Di dapat pala ang NBI ang gumawa niyan. Isabay na nila, di ba? Pero ang naintindihan po natin, ng NBI kasi, ang direksyon po ng kanilang investigation ngayon, doon po sa issue ng yung nagpatakbo po ng ASEAN Games, which is yung NGO na PISCOG. Di manawagan tayo ngayon sa NBI na ibalik dito. Insufficiency pala Hindi pala absuelto na sinasabing walang kasalanan. Ayun. Kailangan lang ng ibang dokumento. Di ba sabi nila, ayaw nila ng anomalya. Opo. Di ba masipag si Matibag na mag-imbestiga? Yun. Di isama niyo to ngayon. Di ba? I-request na lang. Iba po yung pinagkunan ng pondo doon sa kung matatandaan po natin yung issue sa Caldero. Ang pinagkunan po ng pondo doon, iba po doon sa
sa 8B. Okay. Oh, laki ah. So, yun siguro ang nais-imbestigahan ng National Bureau of Investigation pagkat na-dismiss na po yung isa na pinal po natin against Secretary Vince Dizon. Oo, pero wala, without prejudice pala yon. So, pwede pang i-reopen. Pwede pa po yan kung meron tayo mga bagong ebidensya, pwede pong i-reopen. Manawagan tayo sa NBI. Sila ang National Bureau of Investigation. Tayo, privado tayo eh. Sige, manawagan tayo, Manang Diego. Opo, Manawagan ba kayo sa po, NBI ganyan. ngayon tungkol dito sa investigasyon laban kay Secretary Vince Dizon? Noon po kasing time na yan, pandemic time, nahirapan po tayong gumalaw at hindi tayo nakakuha ng ibang dokumento kasi Ayun. yung dokumento na papunta Ayun na po naman doon pala. sa investigation sa isang NGO na pinamumunuan po ni Senator Cayetano. Pero Ayun. hanggang doon lang po sa sulat natin sa COA at hindi na po tayo nakakuha ng sagot sa COA at nahirapan na rin po tayong gumalaw because sabi ko nga is pandemic time. Kaya Oh, hindi hanggang doon nakalabas. ang investigasyon natin. Ngayon, hindi na pandemic. Ituloy natin, Manong Jig. Sige. Next week, banata natin! Hyper talaga. Oo. Hindi, kasi selective justice sila eh. Hindi pwede yun, di ba? May huling panawagan pa kayo para sa araw na ito sa ating mga kababayan na Manong Diego. Sige po, ang maganda po ngayon kasi hindi na lang po dati tayo lamang po sa Citizens Crime Watch ang talagang isa sa matigasig na lumalaban po sa korupsyon. Pero Opo. ngayon, may nagising na po ang taong bayan. Kaya kakampi na po natin ng taong bayan dito at tayo naman ay natutuwa po sa ganyang sitwasyon ngayon na napupukawan po ang damdamin ng ating po mga kababayan. Yun. Yun, tama. Hindi na kayo nag-iisa. Alam nyo, kung si Manong Diego, napakatagal at napakalaki na ng sakripisyo nito para sa taong bayan. Oo. Kasama niya lagi sa mga investigasyon ng anomalya. Opo. Itong si Charlie Gadi, na isa yes. ring opisyal namin Opo. sa Citizens Crime Watch. Kung talagang ang NBI po ay desidido, tayo naman po ay makikipag-cooperate. Yan. Ayan. Ayos. Kung desidido. Anyway, malalaman po natin yan. Maraming salamat po, President Diego Diego Magpantay, Magpantay, National President ng ng Citizens Citizens Crime Watch. Watch. Thank you for Thank you. honoring our invitation.